gilid ko ni Lord in the morning, kini ang i-share, life after death. Then, na-find out na mo, after na ako nag-share, out of 10, 9 lang, out of 10, 9 ang mutuo nga walay impyerno ug langit. Di sila mutuo. Di mo mutuo nga naay impyerno. Di po may mutuo nga napoy langit. So, ano ko ba nga, nakita niyo sa resulta kung di kakabalo sa langit o impyerno? O ipang bitbit sila sa Ginoo didto para tudloan sila ani. Which is katong mga nag-groupings, makita ninyo nga why sila kasabot kung naadyoy langit o impyerno pangutan, di ba? Mga nag-groupings. Pangutan nimo, maski ang ikaduha nga question, kung matay ka, kabalo ba ka moadulong ka langit ba? Ano sila? Mintras mabuhi pa mi, wa jud mi kabalo ani kung malangit mi o kwan kay ningkamot mi maghimo mi og maayo. So wala jud question mark jud, so kwan jud kaayo dili jud ay nato ni pwede lakangan kini nga mga topic, and dako jud kaayo di ay ning mantograng diri pud mi nagsugod kay mas ma-inform nato or makabalo ang tanan nga heaven and hell is real jud. Muna nga kini dapat ang iuna nato. Kaya naton sila i-lead sa salvation or sa good news, no? So, dirita, ang ako ang intro sa ilaha, kaganiha, naaba mo yung mga amigo o anamat, amigo, amiga, mga relatives, or papa o mama, kinsa may mga namatyan na din ni. So, kanya-kanya po sila agsulti. Ako apas, barkada na ako, nabanggag motor. Ang ako ang barkada po pas, naghikog. Ang akong lulupas, na urom. Ako ang barkada pas, kay Kwan, kanang napusilan. Ang ako ang isa pas nga barkada, napaakan o giro. So, nakuha na to ang ilang attention tanan nga naayo di ay kamatayon. So, ang pangutana, pag umani mo mamatay, asa ka padulong? So, ang ato ang topic karon is kinabuhi nato human sa tong kamatayon. Kasabot nga naa di ay kinabuhi pag human sa kamatayon. So, mo na ang inyong pag-explain ani, naro ko share sa imo nga bahin sa ato ang kinabuhi human sa ato ang kamatayon. So, nagtuo mo makitang tanan mamatay? Di yun ni madalag simba ko, kita tanan mamatay. Kaso lang, giingon din anawon na ninyo, nga ang kamatayon, mabot yun anytime. O maski asa, mamanyang giingon din. Then, wala di pili ang kamatayon to anyone, yan naman siya. Pasabot nga madato ka, mapobre, bata, tigulang, mabot yun ang kamatayon. Tama? Pwede kang matay sa buntag, gabi, hapon, kadlawon, tigulang bata, babae o lalaki, pobre o dato, matay yun ka. Which is naaman ni sa atong pambisaya nga topic, tama? So, ang atong kinabuhi, wata kabalo, kung unsa ang pamaagi nga mamatay ta, pwede mapaakan ka giro, sa masagingon ganiyan, anang ko, pwede pod mabanggaan ka. Pero daghang pamaagi nga mamatay ta, pwede pod, na siya diha, pinakalit lang, o wala damha, nabanggaan to siya motor, sama aning aksidente, pwede pod kalamidad, o pwede gipatay, kinaman po dito gipatay. Pero naapoy uban nga kamatayon nga pinaagi sa sakit or katiguangon. Nanaon mo siya. So, dili nato ni madelay. Pwede nato ni nga mapadugay o ma-extend pinagi sa medicine kung nakay kwarta or exercise or pagpili o pagkaon nga maayo. Pwede ka mag-utan, lawoy, pero dili jud nato maundang ang kamatayon. Mao jud nang imong i-share sa ilaha. Tanan kita mamatay.
pwera lang jud kung maabtan kag balik ni Kristo ano nimo. Ang pangutana, unsa may nagpaabot sa tuwa pag human nato mamatay? Mao na ang una nga question diha. What awaits death? Gingon diha sa Hebrews 9:27, just as man is destined to die once, kausar yun ta mamatay, and next ana nga atubang sa isa ka namatay is ang paghukom. So, paghukom ang maaguman sa isa ka tawo paghuman sa iyang kamatayon. So, pasabot nga tanang kalag motindog jud ka tubangan sa Ginoo. Ug i-account jud ka sa Ginoo unsa ang gihimo nimo dinhi sa kalibutan. Especially kung nadawat ba nimo siya o dili. So, dinhi ako pong gi-explain sa ila kaganiya nga kabalo ba mo nga ang tao tripart yun na siya, na ilawas, na ikalag, na espiritu. Ang imuhang lawas, mobalik rin yun ni sa yuta. Di ba na may mga amigo na matay, anak ko. Kanang lawas anak, mobalik yun sa yuta. Pero ang iyang kalag, o ang iyang espiritu, maunay maibot diha sa imong lawas. Pangutana, asa na padulong. So, gingon diha, unsa man dining paghukom. Gingon diri sa Revelation 20, and I saw the dead, small and great, standing before God. So kini mo at bang kita sa Ginoo. And niya na siya diha, the books were opened. Another book was opened, which is the book of life. Then the dead were judged according to what they had done as recorded in the books. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown in the lake of fire. So judgment is the moment when Almighty God decides whether He will accept someone into or not into His kingdom. So ang kamatayon, mao yun ni ang puwertahan to eternity. It's either dawaton ka sa langit or dawaton ka sa impyerno, o dawaton ka sa Ginoo o dili. But tanawon ninyo, pag human sa paghukom, duha ra jud. Pwede ka moadto sa langit o pwede sa impyerno. Kinsay magbuot ani? Ang Ginoo. Tama? So if God rules you to go to hell, there you will be. If God receive you into His kingdom, heaven is your final destination. So wala joy purgatorio. Mao jud niya akong gi-emphasize sa ilaha dinhi. Katong nagtapok nami, there is no neutral ground gingon diya. Pasabot nga kani man gud ang question sa uban no nga di ba gitulo man ni nga naa jud purgatorio kay ampuan pa man ta og 40 days nya dagkutan pa tag kandila. May na lang para at least maluwas pa ka after 40 days. Ak nyawat na lang basin di ay. So actually wala jud purgatorio, wala neutral, heaven and hell ra jud. Tama. So karon kani ako ning gibalik sa ilaha kaganiya sa groupings. Kaya di man sila mutungan na impyerno. Dili po sila mutungan na langit. Imagine ninyo, halos 10 gani sila dili mutuo. Katong isa kay alanganin pa gani nga mutuo nga na langit. Na isa dito, di ko mutuo pastor nga na impyerno, wa man ko kakita nga na impyerno, wa man jud ko kabalo nga na impyerno. Dili nimo sila mabaso nga naman, wa man sila kabasag Bible. Inyang ginikana nato, otro man pong adik pod. Di wala pod siya katudlo pod. Paano niyo? Nahara yung isa nga nakabalo siya nga si Jesus Christ, tulo sila na nalansang. Taba na ako, anak, kabalo ka. So, kato di explain ako sa ilaha nga dili jud ka maluwas kining imuhang maayong binuhatan lang. Kay ngano lagi katong nalansang anak ko, bitaw tulo man to sila pastor ni ana siya. So kasabot jud ni nga naay isa, no? Ting five. Pasabot nga wala joy undang ang kalayo. Sa ato pa,
init jud ang impyerno. Mao jud ang inyong emphasize sa ilaha, kining everlasting fire. Kung asa ipanglabay si Satanas og tanang yawa, diha jud na padulong tanan ang final ani nga destination, everlasting fire. So, giingon diha sa Revelation 21 verse 8 nga cowards, deceivers, murderers, adulterers, sorcerers, idolaters, and tanang bakakon diha jud bitbiton. Apil lang bakakon pastor. Ano siya? Mumigingon. So, at least man lang maigo na jud ni siya diri sa liar kay tanan mantabakakon. So wala jud lusot ani tanan. Maginulsol jud tani kung makadungog na tani. Tama? Kay ikaw daw padulon ka sa lake of fire. So ma-imagine nimo imong sarili nga kauban nimong tanang mga yawa. Silingan lang gani nimo nga yawan undi nakakatulog. Unsa lang ka tanang yawa ang kauban na nimo? Perting gubuta yun sa impyerno siguro no? Nya perti ba yung init pa jud kaayo, kauban pa nimo ang yawa. So tanang reklamador na didto kay ang yawa reklamador man. Si Bulyabi, init na gani kayo, dul-dul ba ka, puro reklamo na siguro ba, no? Kanang puro samok yung kay gana, puro reklamo. So, can you imagine yourself being the devil and all the wicked men on earth for all eternity? Dili jud ka mahimutang dito. Dire pod sa impyerno, naa daw diri ang mga, mao ni ang inyong key verse. Kaning mga everlasting fire, tapos diri na pod nimo, kay dili ba mo dapat maglangay-langay og share ani. Dapat mag-flow mo na mo'y keyverse, na mga keyverse na diya ba pang encircle na ninyo. Nga diri sa impyerno, everlasting ang fire. Ikaduha, dini wala daw mga matay ang mga ulod. So i-picture out ninyo, kinsa kakita na mo kanang ulod sa basurahan? Ludan gani ka nga makakita kag ulod sa basurahan, unsa na lang ka mulangoy ka ani nga di yun sila mga matay, kalayo og ulod ang imuhang languyan. Mao ni ang gingon sa Bible, Mark 9 verse 47, the worms does not die. Tapos ang kalayo dili mapalong. Tama? Ikaduha, dire magsige ra daw kag pangagot sa imuhang ngipon. Di ba kung maipit imong tail, mamaak mo juga kay sakit kayo? Di ba? Sakit ang bangag sa imong ngipon, magsige ni kag pamaak. Ha? Walay dolpinal. Tama? Dili daw. So, kabalo na mo morantro ba? Diri, everlasting fire, ang worm di mamatay. Diri, magsige ra kag pamaak sa imong ngipon. Pasabot nga, maka-experience ka dito pain and agony dito sa hell. Then, iyan ko diya, dito po sa impyerno, magsige na lang kag una-una sa imong kinabuhi dinhi sa yuta og puno og pagmahay. May paunta ni apil na lang ko ato, RW. May paunta nagpadayo na lang ko ato binuutan. May paunta napasaylo na nako akong asawa kay nauro manggod ko before ko mamatay, wa ko kapasaylo. Kana lang daw permanente ang imong manghuna-unaan kung nana ka sa impyerno. Kanang hinungdan ba nganong na impyerno ka? Puro nakagpagbasol dito kay ang kalagbaya is maka-remember. Di ba? Remember, tama ganyan, that in your lifetime you receive your good things while Lazarus received bad things. But now he is comforted here and you are in agony. Katong rich man o ang poor. Tama? Ang giingon din eh, remember, sa ato pa ang kalag, maka-remember yun di ay. So, makita ninyo nga makauna-una yun di ay ang kalag no. So, tama ra jud nga ang kalag is decision, your will, emotion, and the way you think, the way you decide, the way you feel, mo na ang
soul, ang kalag. Mao na nga makabati pud siya og init ngano man maka-feel man pud ang soul. Paano niyo? So, there is a hell, sinners can feel regret, pero dili na sila maka-repent. Dili na pud sila makapangayog pasaylo sa Ginoo. Mao jud ni nga magbantay jud ta kay lisod kay mawala ang atong pangalan didto sa Book of Life. They will remember with much anguish the time they wasted their lives on sinful living. Dito daw sa impyerno, mauna-unaan daw nimo tanan nimong gihimo nga kabuang nga hinulsulan nimo didto ba, pero dili naman ka mapasaylo kay namatay naman ka. They would lament over the memory of their loved ones who counseled and admonished them to the right, to get right with God. So, mauna-unaan po di ay ninyo akong yaw-yaw sa inyo ha. Oh, mauna-unaan po daw di ay ninyo ang mga wali na to every Sunday. I pray nga wala dyan may impyerno sa to ah. Amen. Kay didto daw sa impyerno, makauna-una daw ka sa mga gipangtambag sa imuha nga wala. Nga, oy, undangin na. Ayan na ipadayon, pasayloin na imong bana, pasayloin na imong asawa. Dito daw sa impyerno, kung wala na nimo gituman ang mga tambag man lang sa imuha, mauna-unaan na daw na nimo didto, may pagituman na ako. Tuperte nang inita diri. Ha? May problema. Ngayon kag pasaylo sa Ginoo kay wala kay bayad. Di bang ka maimpyerno sa utang kung nangayo kag pasaylo. Amen. Lord, sorry kaayo. At least before ka matay ba, Lord, gusto man ako to bayaran pero di na yun ako makaya bayaran, Lord. Sorry kaayo, Lord. Anang kapatay ka? Di pasaylo ka? Dili nga. Dili nga. Kamatyo no naganit ka, di pa ka mangayog pasaylo. Oh. Kamatyo no na kaya, di pa ka mangkuan. So, dini daw, nakita ninyo, nga, pwede di ay ka, ma-remind di ay ka sa mga butang nga ginapatambag sa imo nga magbag-o na kanya, di gyapon ka muundang, di gyapon ka og ka ng, di gyapon ka magbag-o, dito, ingon ka. Nagsuri na imo ang asawa, nagsuri na imo ang bana, nya dili gyapon ka, nagpa-counsel na mong duwa, kitambagan na mo, pasaylua, di gyapon ka, di, sa may abtan nimo pagmahay dito sa impyerno. Napa mo diha? Diri daw sa impyerno, may mulag na jud ka diha sa Ginoo forever. Wala na ang presensya sa Ginoo sa imo. Dini mabati pa nimo ang comfort. May imagine nimo nga wala nang Ginoo sa imo ang kinabuhi. Impyerno jud. Gubot jud kay imong kinabuhi. Diri makatulog pa kag tarong. Kay na ang Ginoo sa imo. Pero kung wala na ang Ginoo sa imo, impyerno na, wala na jud, di ka kabati og tulog nga sakto. Di ka kabati og kalinaw ba kung pasabot. No? So this will be, first, 2 Thessalonians 1 verse 9, they will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the majesty of His power. So, i-emphasize po ninyo ni sa ilaha nga actually kung isgutan nato ang impyerno, hadlok jud kaayo ni anaw nimo. Pero dili na ako ni panghadlok sa imuha kini akong gina-share. Paghigugma ni sa imuha sa Ginoo. Kay ngano man gipadala pa man ko diri karon sa imong tubangan para i-share sa imuha nga dili ta makaadto didto sa impyerno kay gipadala man ko para i-share sa imuha nga mapadulong jud tag langit. Anaw nimo siya. So diri, the message of hell is terrifying but it is also a message of love. Tama? Because God is warning us before it's too late that there is a place called hell and that we need to enter His door and walk into the path
He already appointed to enable us to reach the place called heaven. So karon nasabtan na ba nimo? Ano nimo? Nga naa di impierno. Karon ato apong isgutan nga napoy langit. Usually 20 to 30 minutes mao man na dapat kaning. That's why kaya na po ni basahi tanan. This is the place where Anika, this is the place where misery, yung na naganit na mo kaganiya nga kuan kay kung Bisaya na siya, alangan isa-isahon pa man ani mo, this is the place where Satan and kuan tapos Bisaya kuan diretso na nimo nga mao ni ang lugar nga ang kalayo, diri ang lugar nga nay ulod, diri magpangagot ra jud ka didto ipahinumdum sa imuha ang mga dapat unta nimong hinulsolan pero wa ka naginulsol. Nga tanang tambag sa imuha nga para dili unta ka maimpierno, ipahinumdum na sa imuha tanan hantod sa magmahay na lang kanya gusto ka maginulsol niya dili naman pwede. Maski unsaon nimo pangayog pasaylo diha di naman jud ka mapasaylo. So kining hadlok kayo ang impierno pero mensahe ni sa Ginoo sa imuha nga gihigugma ka sa Ginoo nganuman before man nimo abot sa imuha o sa atua ang kamatayon, naka-ready ta. Amen? Para ma-affirm po sila ba nga unsa man ni langit impierno naman nagistoryahan. So, mao to ang akong affirmation sa ila kaganiya. Gipadala pa mo sa Ginoo dinhi para madunggan ninyo ni nga mensahe. Mao to akong affirmation sa ila kaganiya. Kay nang uban didto nagpasalamat sila kay niabot sila. Karon ra daw sila kadungog atong nga mensahe nga naadyoy impierno ug naay langit. Salamat pud sila kay naa sila didto. So nga na ba nga kita ga-expecta sa uban, ang uban gasimba. Alangan wala pud gasimba atong mga bata, gasimba man pud sila Christmas, naibunyag ana. Pero magtanga lang lagi permanente sa sulod simbahan po, magsige ra pag ana-ana. Nya wala pud sila maminaw pud sa wali pud sa pare. Kay wow pud gistorya ang langit ug impierno pud. Oh, ako gani pod. So mo na nga din nya puro pangadji ra ang itudlo dito. So unsa man pod ang picture sa heaven? Kini diri wala na jay panaghilak, wala na jay panagpait. Wala na jay kalisod didto sa impierno. Di ka ganahan ay sa langit. Dili ka ganahan ana. Asa man ka sa init? O dinhi sa wala na panaghilak diri, pwede nga sige kaghilak diri sa imong problema. Sa langit, wala na luha. Maughan na imong mata og luha didto, wala na kay luha. Nganuman, di nakakabati dito kapait. Pahulay na gid ka dito. Then yang gingon diha, di ba yang sa Revelation 21 verse 4, He will wipe every tear from their eyes. Di ba? There will be no more death, mourning, or crying. Wala na dyan kasakit po. So kung karon nakigibang bati, diri nga sakit, dito wala na dyan. Then bag-o nang kinabuhi dito, nimo. Kung diri sobra ka kapait, puro ka problema din dito sa langit, wala na. Amen? So look forward po siya karon sa langit. Kaya nga naman, kung problemado inyong kisiran, I believe nga mo look forward yun siya langit. Amen? Oh, excited yun siya. Yes, tinood. Especially kanang nana sila sa bed. Diba, naigingon si Papa ni Jerlyn? Diba? Gusto na ako magpaulay. Kabalo naman po siya, asa siya mo ato, magkita na lang ta. Tapos na siya, this is a place without wickedness and evildoers. Wala na dyan kay kauban nga yawan on dito. Mauna karon nga buhi pa mo, bag-uhon dyan mo sa Ginoo nga naman, lisod manggod kaayo, niyan ako sa lahat dito sa RCY ganiya. Nga kwaon na mo sa Ginoo, nga wa may mga batasan kay basig magsinumbagay mo sa langit. Nya giingon ba dito wala na evildoers. Oo. So, yang gingon diya, nothing impure will enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful.
but only those names are written in the book, in the Lamb's Book of Life. Katulo, mao ni ang lugar nga maghuyog na jud mo sa Ginoo forever. Can you imagine, no? Ang Ginoo kauban na nimo permanente. Wala jud kay kaba. Kung ang kauban gani nimo presidente sa Pilipinas, wala gani kay kaba. Kaya nga naman secured ka. Ang PSG provided tanan, transpo, food, protection. Murag mabati yun nimo ang unsa na lang ka ang Ginoo ang imong kauban forever. No? Secure jud kay ka, no, at peace jud kay imong utok, ang imong kinabuhi. So karon nakabatukod naman mo or nakabalo naman mo nga nadyo langit o impyerno nga padulngan sa tuang kalag og espiritu pag human ani nga atong kamatayon, kailangan mag-prepare jud ta ani. Kaya ang kadaghanan mao na akong ginasingit usay ang atong ginapreparasyonan ang St. Peter, ang ato ang kanang lubnganan kung asa ta ilubong. Pero ang pangutana, nag-prepare ba ka kung asa ba mo adto ang imuhang kalag? Langit ba o impyerno? Kay mabuhi man ni paghuman sa atong kamatayon na may kinabuhi. So, din iyang gingon diri, Luke 16, Daniel, you go there, outside. Do not disturb us. Luke 16 verse 27 to 28. He answered, I beg you, Father, send Lazarus to my father's house, for I have 5 brothers. Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment. So katong dato nga na impyerno, nahangyo jud siya nga panaugon si Lazaro para sultian ang iyang mga igsuon, warningan ang iyang igsuon para dili sila moadto sa impyerno. So makahinumdum jud ay ang kalag, no? Sa imong kinabuhi, makahinumdum jud ay ka sa imong igsuon, no? Kanahinumduman gud na yung igsuon. Pwede ba panauga diya si Lazaro? Father Abraham ba? Nga ana siya panauga ang si Lazaro kay sultian niya akong mga igsuon na maginulsod jud ni sila para dili na nila ni aguman kining ako ang na-experience dinhi sa impyerno. So in the above passage, nangangyo jud siya nga kay Abraham nga ipababag balik si Lazaro para masultian niya ang iyang 5 ka mag-igsuon. Nga kung dili sila moduol sa Ginoo magbago, dito gyapon sila padulong sa iyang giadtuan nga impyerno, tama? Kay nga naman kabalugot ang iyang igsuon nga they are still living in sin. Kay kauban gud ni sila pod, tama ba? So when we are supposed to prepare for the place we want to spend eternity, kita ang pangutana, kano sa ta mo prepare? Kay ang kamatayon mo abot man ni anytime. Karon na nga naginawa ka, karon jud ayaw na ni paabuti pa. Kaya nga naman, tomorrow will be too late. Amen? Moto, i-insert na ako dari ang testimony sa akong brother. Ngayon ko, tol, kung kwaon na ka sa Ginoo, kabalo na kaasa ka mo adto. Oo, kabalo. Share na ako sa imo kung saan pagkaluwas. Share na ako ang Ephesians 2 verse 8. Nagi sa grasya sa Ginoo, kita na nga luwas. Dili sa maayo ni mong binuhatan. Kung dili, grasya ni sa Ginoo. Dawata si Jesucristo sa imong kinabuhi para maluwas ka. Gidawat niya 12:05 January 28. Alas 11 sa udto, nag-crash ang ilang eroplano. Matay siya. Asa padulong ang iyang kalag sa langit.
Ano man. Ingon man sa Biblia, kung kinsa ang midawat sa Ginoo, makadawat og kinabuhi nga walay katapusan. So, si Abraham na reply, na Moses, na prophet, let them listen to them. No, ni ana si Lazaro katong dato nga dato impierno. He said, if someone from the dead goes to them, they will repent. No, kung naaigikan sa kamatayon niya nabuhi ug musulti nga naiimpierno, mutuo siguro ako maigsuon. Pero unsay giingon ni Abraham, kung wa sila naminaw sa mga magwawali, Moses ba o prophets, I believe, di yun sila makonvince mas gigikan pa sa patay ang imong istoryahon. Amen? So, kita mismo, open po ni sa tuwa ba? No, nga, dili na dapat nato i-waste ang time nato. Especially kung ang imong family, friends, wala pa sa Ginoo. Ngano man, too late naman kung dili pa nimo ni siya i-share. Sama sa ako ang brother. Mo no, every time nung i-lead ko sa Holy Spirit, mga relatives, reunion, kini jud ang ako ang ginakuan. Ginalead jud na ako sila to accept Jesus Christ in their lives. So, in the above verses, Abraham refuses the rich man's request. Ako lang ni basahon pero ang context na nasulti na nato. The condemned man wants Lazarus to rise from the dead, to warn and convince his brothers to change their sinful ways. But Abraham makes clear that there are already living servants of God who are preaching the message of salvation. Ang pangutana, mo preach ba mo? Mao ning purpose sa inyong training. Pag humana to diri karon, dagan kag pasyente dito sa baba. Magpartner-partner mo karon ug i-apply ninyo niya to ang gi-share. So, ang lalaki, kuha mo isa ka lalaki, duha-duha mo, babae-babae. Sulungon nato tanang kwarto diha. Kay wa ta kabalo kanon sana sila mga matay. Sa kadaghan nato nga pwede traininganan nganong gidala man jud ta sa Ginoo din ni sa Kapernaum. Wala ba mo nang utana ana? Ha? Gipaboran ta sa Ginoo din ni dili pwedeng i-neglect nato ang mga naglingkod din na. Amen? Mao na ni ang panahon ba nga makabaton pud sila kaluwasan. Para inighawa man lang nila ani nga building na dawat nilang pinaka-the best nga gift ni Lord sa ilaha. Di na ta mag-apas diya ang mamimbro na sila og DCIM sama sa uban nga dili sharean kay tungod kay biyahe lang daw gyapon. Unsa ba di ini? Mo sharean dili ka mo share ana kay tungod kay di mamimbro sa imong simbahan. Ayaw jud na ninyo himuha kay ngano man wala ni naog si Kristo para mapamember lang sa DCIM tanan niyang maluwas. Amen. Ang importante mga luwas na sila, madawat nila si Kristo sa ilang kinabuhi. Amen? Karon, murag nabitin man ko ani nga first lesson. Kay lisod man gud kaayo pud nga dili ninyo sila i-lead nga dawaton si Lord. Kay next topic pa mangud diri ang pag-share nato sa kaluwasan. Inya kung namatay na unyang gabi ugma, itay mabasol kay pagbalik nimo asa na to diri si ate matay na ba yato pag human nimo share sa life after death which wala man lang nakuto na ampuan na lang so dili na nato ni padugayon. Amen. So i-post daw diha ang mga verses sa to ang gospel. Memorize niyo niya. Okay. Ephesians 2 verse 8. Kung kining inyo ang sharean, no? Ephesians 2 verse 8, atong i-apply dayon, gwapo kay ning inyong training ba? Kay naa na dayon application. Amen? Tama mo diha? Why mahay ni? Kay dili pwede nga magsigira mog tando-tando, imin-imin ra mo diri nya walay application. Oh. Okay. O na nga walay mga kuan ha, ako'y mubantay diha sa gate diha, dahil mas mo takas diha ha. Mangihig kalit ba? Ah. Oh.
Ako'y mo kuan, mo partner sa inyo ha. Ako'y mo mamili og partners ninyo. Dili ka mo ang mamili, ako'y mo partner sa inyo ha. Sige. Ephesians 2 verse 8, walay mo picture. Kamo tanan, apil media. Tanan ta dire, kay apil ba yata dire nag-training, okay? Ephesians 2 verse 8 to 9. Kini inyo ang i-share kung ang inyo ang sharean is moingon siya nga magbinutan na lang sa ako before ko maluwas. Kabalo na mo sa ibton nga verse. Ephesians 2 verse 8, pinaagi sa grasya sa Ginoo kita nangaluwas. Diya sa imong pagtuo sa iyang anak nga si Kristo. Dili ni sa imuang kaugalingon ang kaluwasan maluwas ka, gasa ni sa Ginoo sa tua. Dili pod ni sa imong mayong binuhatan para dili daw ta makapanghinambog. Ako may niluwas akong sarili. Ako may tiglimpyo dito sa Kapernaum. Dili jud na basihan sa Ginoo ang good work. Kung basay sinyo dire, dili basihan sa Ginoo ang good work. Grasya ni sa Ginoo. Kung kailangan nimo kaluwasan, ihatag ni sa Ginoo sa tuwa. Pero dapat naa kay pagtuo sa iya. Amen? So, sang kapital nato para maluwas ta? Pagtuo. Ayaw na mo expand kaayo. Kahit kabalo ko mga bright na jud kay mo. For example, meron ka tree of knowledge of good and evil. Tapos, morning namatay. Hala, malayo na pud mo. No? Kabalo ko bright na jud mo. Pero, kanang usay, masubraan na nato. Daghan na kaya, malayo na pud mo sa point. Dari na mo diretso. Amen? Oh. Pero lang, kung i-lead na jud mo, kay on fire na jud kay mo. Amen? Next. John 3:16, no, memorize ninyo ni. Kinsa na wala pa ka memorize anay. Wala. Daghan jud wa ka memorize, gipicturean pa man. Ana di ay. Sige. Picturean na lang ninyo, be. Lusot pa jud mo, ha? Okay. Kabalo mo palangga jud mo sa Ginoo. Kingon ba sa Bible sa John 3:16 nga, for God so loved the world. Gipadala jud na iyang bugtong anak nga si Kristo. Yes, gipakamatyan na ta ni Kristo, pero ang gipaabot niya nga mutuutan niya. Kung kinsa daw ang mutuo sa iya, did not perish but have eternal life. Everlasting life. Tapos mo ingon na pud mo anak. Ang eternal life is ang nature ni Lord. Madugay na sad mo ana. Isa ka oras na sad na. Lahi na mapud ni. Unya na mo ana mo impasay na pud ka ng mga lalom-lalom na sad. Yes, eternally mabuhi ka sa impyerno. Eternally mabuhi po ka sa langit. Nataas na sad niya. Ma-explain na tanan-tanan din sa mga next na po nato nga topic. Amen, maabot ra ko. Nakuha ninyo? Ha, guys? Next. Sige. Sige, sa pa. Next. John 3:16. So, kini siya, matapik po nato ni sa one way na topic. I-memorize lang ninyo ni siya kay ang Holy Spirit man good, ito na niya tanan nga imong gi-memorize. Maski dili na nimo malimtan nato ni usahay, pero ang context niya masulti nimo. Paano niyo? Ako ang way. Walay laing nga way nga maluwas ta, mabalik ta sa amahan, Jesus Christ ra jud. Amen. Ako pod ang truth and ako pod ang life. Dili mabalik ang life sa Ginoo sa imong kinabuhi kung dili nimo dawaton si Kristo. Dili pod mabalik ang life sa imong patay nga espiritu kung dili nimo dawaton si Kristo. So pinagi lang jud kang Kristo. Nya makigdebate na po na sila. Ayaw na jud magdebate palihaw. Kuha ninyo. Kay kung magdebate ka sa iya, maski tama imong i-share, dili gyapon na niya masabtan. Ngano man, i-reveal ni Lord kini yang mga secret sa humble. O niya kung prideful imong kasturya, maski tama ka, dili siya ma-reveal sa iya ha. Masarado ba ang iyang heart? Ma-waste lang inyo ang time. Kung kabalo ka prideful na nimo, humble down na lang ka.
Tama ba, kuya? Sige, next. Romans 3:23. Tanan ta nakasala and full short of the glory of God. Pasabot maski unsaon imong paningkamot, full short jud ta. Tama? Next slide. Romans 6:23. For the wages of sin is death. Mo ni mga gospel verses nga kailangan ninyo memorize para mag-share magpatay. Maibot na lang ninyo dayon ba kining mga gospel verses. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Okay? Pero unahon ninyo memorize ang John 3:16. Kabaluban mo palangga ka sa Ginoo. Iyang gingo diha kung kinsang mo to sa iya makadawat og kinabuhi walay katapusan. So, mao ning gingon sa Bible. Willing ba kadawaton si Jesucristo sa imong kinabuhi? Willing ko. I-lead dayon ninyo sila into prayer. Ayun na ninyo pabuta og next nga topic. Kay para saan eh? Kung wala na, kung muingon ko sa kong kuya nga, kuya, pagbalik na lang nimo gikagsibo na ako i-share ang kaluwasan. Kay life after death sa ato ang itapik karon kay mao man diri sa manual. Nag-crash siya pagkabuntag. Pwerte na kumahaya. Minaw po mo sa Holy Spirit pod. Amen? Naa naman ni siya. Pero importante jud kay nga ma-share pod nato. Pero kana lang, dili jud ninyo palagpason nga madawat niya si Jesucristo sa iyang kinabuhi. Amen ba? Next. John 1:12. To all who receive Him, to all who believe in His name, may give the right to become children of God. So dili di ay tanan anak sa Ginoo. Katura di ay ni dawat sa iyaha. Amin ba? Paura di ay nay karapatan nga tawagon nga anak sa Ginoo. Next. Kanipod, i-share ninyo ni kung nakita ninyo nilayo na siya ba? Sample, wala ko'y simba-simba lagi na siya. Tapos, ambot lagi na kung na jud ko kanang nalayo na jud ko sa Ginoo. Imbis nga John 3:16 or for the wages of sin, kaya pa sana, nalayo na kay siya. Kanang grabe na kay siya bisyo. Nya, batuhan pa ni mo og ang bayad sa sala kamatayon ni samot siya kakondem. Ang gingon sa Bible sa John 15 by, I am the vine and you are the branches. Kung ikaw nga nalayo, mubalik ka niya, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Mabag-ujud ka kung balik ka sa Ginoo. Nangani mo. Dili nimo siya kondem nga ang bayad sa sala kamatayon. Yes, tinuod man jud nga kamatayon pero dili siguro appropriate dayon ba nga lugmok na gani tapos gingnan pa nimo nga kamatayon ng bayad sa iyang mga desisyon. Sige, next slide. John 1:9, kung imo ang i-confess, 1 John 1:9, if you confess our sins, He is faithful and just to forgive us. So maski unsa pa nang nahimo nimong sala, kung imo lang ikumpisal balik sa Ginoo, makikagkapasayloan, pasayloon ta. Tinuod ka, pastor, grabe ba akong gipatay? Grabe ba akong gipanghimo sa akong bana, akong asawa, akong mga anak? Dili na jud matulon. Wa na mo dawat sa akong pamilya sa kuha. Yes, pero gingon ba sa 1 John 1:9, kung imuha daw ikumpisal. Ngano kailangan nimo ikumpisal? Ang pagkumpisal is pag-angkon nimo nga nasayop ka. Amen? Pwede ra maghilom-hilom ka, dili po na siya sign nga ni-humble down ka before the Lord. Diba? Kailangan mo jud, diba? Sa korte gani, ipasorn ka. Patestify jud ka. Ipasurya ka sa imo. Dapat madunggan jud sa judge nga istorya ka. Amen? Ana po sa tuwa, no? Nga kailangan, kung willing ka, dawaton nimo nga nasayop ka, na mali ka, nga ikagpasaylo sa Ginoo. Amen? Next slide. 2 Corinthians 5:17, if anyone sees in Christ, kani siya, mga ending na ninimo ni siya. Like for example, na-share na nimo siya. Nakapangawin na siya pasaylo, nagpray na siya. 2 Corinthians 5:17, bag-o na daw ka nga katawhan, gikalimtan na sa Ginoo tanan nimo nga nahimong sala. Amen?
Pastor, tinuod ka? Mauman ni ang ilang arguments dito pod. Pasig di na ako mapasaylo sa Ginoo. Dili, pagdawat nimo karon, gikan karon nantot sa pagkabuhi ka, ikalimtan na sa Ginoo ang imong sala. Bag-o na ka karon nga katawan. Mag-expect ka ngay nahihinay bag-ohon ka ni Lord. Di ba mo yung promise? 2 Corinthians 5:17. Memorize niyo yun eh. Next. John 3:3. Kaning bahin sa born again, 3:5, ano siya? Timanan niya itong pusil? Magnum 3:5-7. 3, padulong 5-7. Okay? 3:5-7. Okay, next. 1 John 5:12. Kaning, kung kinsa ang nakadawat kang Jesus Christ, makadawat po siya og life. Kung dili nimo madawat si Kristo, wala jud kay life. So mura siya, kung naamoy libro, anaw ninyo siya. Kini ang kinabuhi nga walay katapusan. Mao ni si Jesus Christ. Kung dawaton nimo si Jesus Christ, package ni. Dawata. Dawat nimo ang iyang life, makadawat po kag kinabuhi sa imong patay nga spirit or kanang dead nga spirit nimo, then ma-experience nimo ang life ni Christ. Kung wala si Kristo, dili mo dawaton, di jud nimo madawat ang eternal nga life. Amen? So, dawaton jud nimo Jesus Christ. Usually, mo niya akong ganahan nga i-share. Especially sa patay. Kani mga gospel verses na to nga dili dapat malimtan. Okay? Pwede ba na ninyo memorize the next week? Pag-quiz na ano eh. Amen? Sige. Next. Kana? Jad oneself. To all who believe Him. Kung kinsa daw ang nituo, kinsa ni dawat, nahimo na kang katungod nga anak sa Ginoo. Next slide. Kanin. Kani po, Revelation 3:20, unsang key? So, gahi, yan kasing-kasing. Behold, I stand at the door of your hearts. Sa other translation. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in. Yan na siya. Pasabot nga ang Ginoo, no? Willing di ay siya musulod sa imo ha kung i-welcome nimo. Dugay na siya nangatok. Actually, dugay na dyan nangatok. Kung i-open nimo imong heart karon dawaton nimo siya, musulod jud siya sa imong kinabuhi. So imagine na ninyo, kana nga privilege ba nga nagpaabot ra dayon Ginoo, dugay na din nangatok. Pidili lang ako ang ga-share karon sa imo ha. I believe dagan pa. Pero kita ray nagpagahi. Brihan mo karon nimo kasing-kasing, pasudli siya, dawata siya kinasing-kasing, then sulod siya sa imong kinabuhi. Next slide. Last na. Okay, mag-pray ta karon. Mangayo mo anointing nga pag-share ninyo is mag-speak yun si Lord sa matag usa sa ilaha. Then makadawat sila og eternal nga life. Heavenly Father, salamat kining imong training nga imong gi-orchestrate for us sa imong anak. I pray, Father, nga i-anoint nimo ang matag usa. Kamon pangayo ang anointing sa Ginoo. Anoint me, Lord. Anoint my mouth. Let your light will shine upon me. And Father, ako gibind and blind ka ng mga stubborn nga heart sa mga pasyente nga na din even ka ng mga watchers din Ginoo. Even ka ng mga nagtrabaho din I break every stubborn heart, every hard ground. I just declare good soil sa matag-usa. I declare, Father, salvation sa matag-usa. I declare that they will receive
eternal life. Kining gift ni mo Ginoo ang madawat sa matag usa. And Father, give us boldness, confidence. I break every spirit of timidity. I break every spirit of fear. I declare your power and sound mind, Lord, be upon each and every one of us. We declare victory today. I apply your most precious blood, Lord Jesus Christ, upon this place. Absorb, annul, and replace every old blood nga naglatay aning Capernaum with your most precious blood. I declare salvation. I declare, Lord, makaproduce ka Ginoo og mga strong disciples nga naa dinhi sa Capernaum nga mga pasyente, even watchers, Lord. We believe, Father, nga nadyo kay purpose nga nung gibitbit nimo sila sa Capernaum, even to us. Thank you, Lord, for using us as a vessel today. In Jesus' name, Amen.